Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. So kanina isang napakasayang pananghalian na naman ang ating pinagsaluhan dito po sa Eat Bulaga at sinalubong tayo ng mga Eat Bulaga host ng may tuwa at saya, excitement sa inihain po nilang programa kanina. Grabe mga Kadabarkads, si Karen Aistra po ang nag-opening number at kumanta po siya ng dalawang song. Una yung Dancing Queen 17 na related sa kanyang 17 years old celebration ng birthday today, and then yung Tibok Heto na ba yon ang new single niya na in-enjoy po ng mga Dabarkads natin lalo na po ng Team Studio. And napansin ko nga po na sobrang daming pa-banner, hawak po ng live audience dito sa Eat Bulaga Studio bilang pagbati po yan ng 17th birthday ni Karen. Ang buong studio, buong Dabarkads, TBJ Production at buong bansa, bumabati po ng maligayang karawan ni Karen. And syempre, hindi mawawala ang pakik ng TBJ. May pakik din syempre ang Merlion and ang Broadway Gem. So, bali tatlo po ang cake ni Karen. And also, nagpapasalamat din po si Karen sa TBJ Production, sa TBJ, sa Eat Bulaga, sa Merlion, at syempre sa mga nagtitiwala po sa kanya, sa mga hawak niyang endorsement at sa buong Dabarkads na patuloy na sumusuporta po sa kanya. And syempre, present din po ang mami ni Karen sa Eat Bulaga Studio kasama po ng mga Karenatics na may mga dalang pa-banner. And syempre, bumati rin po mga Dabarkads ang Merlion Management, yung kanyang mga brother, kapatid niya po, yung kanyang mga kaibigan. May pa-video greetings ang Eat Bulaga na ihanda po ni Karen na siyang hindi po in-expect ni Karen mga Kadabarkads. And syempre, meron ding mga pamensahe ang mga Eat Bulaga host natin kay Karen. Simula kay Raisa May, Maine Mendoza, and sa Team Bahay na kung saan nandyan po si Jose Siwali and si Ryan Agoncillo. And also, napansin ko lang mga Kadabarkads habang nakikinig po si Karen sa mga pa-video greetings po ng kanyang mga kapatid at malalapit at importanteng tao sa kanyang buhay. Medyo mangyak-yak po si Karen Aistrup mga Kadabarkads. And may promise pa nga po si Alan kay Karen na pag nag-18 years old na daw siya, dadalhin si Karen sa Denmark. Sa Denmark na kung saan andun po ang kanyang brother and syempre mahal sa buhay. And syempre ang OMG Cosmetic PH din po ay may pagbati kay Karen. Sabi dito, happy birthday Karen from your OMG family. We're wishing you a day filled with love, joy, and beautiful moments. We look forward to building more exciting collaborations with you and sharing many successes ahead. Enjoy your special day, and pinagpasalamat naman ito agad ni Karen. Sabi po ni Karen, thank you so much my OMG Cosmetic PH family, I love you all po. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang mga special guests or mga secret agent po ng The Age is Right na talaga namang nagpayanig ng Eat Bulaga Studio. Lalo na po nang dumating etong si Romnick Sarmienta na kung saan ay kinilig po ang lahat. Kaya naman ang sigawan ng Eat Bulaga Studio hanggang doon na laman mga Kadabarkads. Kasi kahit na may edad na po si Romnick Sarmienta, ang lakas pa rin po ng dating niya and syempre ng appeal niya sa masa. Syempre nakasama din natin si Empoy and also si Shirley. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadabarkads. Itong isang Dabarkads na kung saan ay nakita po sa isa sa mga programa po ng GMA Network. Walang iba kundi po ang kapatid ni Atasha Mulak na si Andres Mulak. So pinagkaguluhan po maigi si Andres Mulak sa kanyang pagbisita sa GMA7. Sabi nga dito, mainit ang pagtanggap ng mga empleyado ng GMA7 kay Andres Mulak sa kauna-unahan nitong pagtungtong sa bakuran ng Kapuso Network. Nag-guest si Andres sa 3rd Anniversary Week celebration ng Past Talk with Boy Abunda nitong Miyerkules, Pebrero 4, 2026. Nagtilian sa tuwa ang mga empleyado ng GMA7 nang makita nila ng personal si Andres.
Lalo nilang minahal ang anak ni Aga Mulak at Charlene Gonzalez nang huminto ito para pagbigyan ng kanilang mga kahilingang selfie photo at video. Naantala rin ang pagpasok at pagsakay ni Andres sa elevator dahil pinirmahan niya ang bagets, the musical souvenir item at ticket na dala ng mga empleyadong pinanood ang musical na kanyang pinagbibidahan. Puring-puri ng GMA7 employees ang kababaang loob at ang ipinamalas na pagpapahalaga sa kanila ni Andres. Dahil dito, nadagdagan daw ang kanilang paghanga sa 24-year-old na aktor na inaasam nilang magkaroon sana ng programa sa Kapuso Network. So nakakatuwa lang si Andres Mulak. Ganon din syempre si Atasha kasi kahit na may kaya po sila mga kadaver cards, talaga namang down to earth, marunong po makisama sa mga katulad po natin na simpleng mamamayan lamang, 'di ba? Kasi ganun po sila pinalaki at pinangaralan ng kanilang mga magulang. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa mga singing queen. So wala po silang schedule ngayon dito po sa Itbulaga. Wala din po yung therapy kasi nga po alternate lamang ito ng The Age is Right. So pag may therapy, wala pong Age is Right. So pag may Age is Right, wala naman pong therapy. So alternate lang mga kadabar cards lang sa ganun, magkaroon po ng chance sa bawat segment na mapanood dito sa Eat Bulaga kahit hindi man everyday, at least, 'di ba, napapanood natin. Ang importante dito, binalik po ang therapy at ang mga singing queens dahil kahit papaano nakinig po ang TBJ production na muli nating makita ang segment na yon at ang mga singing queens natin. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin itong naging statement po ni SQ Jean na kung saan ay birthday po ng kanyang mama Aida. Sabi niya, "Happy birthday Mama Aida. Mala-artista ang mama nung kabataan pero walang hilig. But she never forced me to become one. That's why I never felt pressured. Strong siya pero soft-spoken. Never ko nakitang nagalit. Ang pinakainis niya lang ngayon, senior na siya, is pag high pitch na siya pero never talaga sumigaw. I love you mama. Thank you for your bravery and all the sacrifices." Samantalang isang non-time show nanganganib na ipatawag po ng MTRCV dahil po dito sa ginawang joke na naman sa kanilang live show. Walang iba kundi po ang It's Showtime dahilan kaya humingi po ng patawad or paumanhin si Vice Ganda at ang kanyang dahilan hindi niya daw po alam na bawal yon. Sus mio marimar. Sabi nga dito, dahil kahit humingi na ito ng paumanhin at inaming hindi niya alam ang batas, batas mismo ang nagsasabing ignorance of the law excuses no one o ignorantia legis non excusat. So wala po yan kahit na mag-sorry. Ang batas ay batas. Ayon kay Vice, matapos ang segment bago mag-commercial break, bago tayo mag-cue ng commercial, humihingi po muna kami ng paumanhin dahil doon sa bomb joke na sinabi ko kanina. Yung parang may nag-iwan dito ng bomba doon ko sa kahon. Bawal daw po pala yung magbigay ng bomb jokes. Wala po akong intensyong masama doon, wala pong mali siya doon, it was just a joke pero bawal daw po yun kaya humihingi po ako ng paumanhin. Ayon nga dito, laging tandaan bilang host o public figure, may kaakibat itong mabigat na responsibilidad lalo na hindi ito isang magandang biro. Matatandaang makailang beses nang ipinatawag o sinuspindi ang It's Showtime dahil sa mga paglabag nito. Kaya sa oras po na makarating ito sa MTRCB, panibago na naman po ang kakaharapin nilang problema mga kadabarkads. Kasi dapat po alam mo yung sinasabi niyong joke. Hindi lahat ng joke ay pwede nating gawin on live television. At oo nga po pala mga kadabarkads, nakasama din po natin kanina si Elijah Canlas, Evie Kison, Romnick Sarmienta para mag-promote yan ng About Us But Not About Us na kung saan ay pinagbibidahan po nila. Makikita nga dito na talaga namang kilig na kilig si Miles Ocampo kasi andito po ang kanyang boyfriend na si Elijah Canlas. So paano mga kadabarkads, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.